Hello po, magandang araw mga ka-farmland. Nandito po ako sa San Antonio, Quezon po. So may property po dito ipinagbibili. Ito po ay 5 hektarya. Yan, nandito po ako sa labasan. So yan pong way na yan is padiretso pa po dyan sa Barangay Dian. Ang way naman po ito is papunta po sa highway or sa bayan po ng San Antonio. Ang property po ay 2.4 kilometers po ang layo sa highway. At sa munisipyo naman po ay mga 2.6 kilometers mga ka-farmland. So, nandito po ang property sa kabila at atin pong papasukin. Ito po ay operational po na piggery. So, maraming salamat po sa may-ari ng lupa at kami po ay inimbitahan nyo na i-vlog ang property na ito. So, tara, pasukin na natin mga ka-farmland. So, ito po yung property. Ito po yung entrance. At may layo po itong mga 150 meters po from doon sa Barangay Road. So, papasok po ang property. Yan po ay gated at secured po yung piggery. So, yan po ay piggery na 5 hectares po. Mga ka-farmland, yan po yung entrance. Yan po yung sariling linya po ng kuryente. So, syempre, malakas po yung kuryente na kailangan dito. Kaya po ang owner ay may sarili pong transformer. So, ayan. Libot po ng bakod na pader. Lawak. Dito po yung building. Yan po yung isang tangke ng tubig dito. Then, nandyan din po yung office house. Ay, yung office and staff house. Yan po yung bodega. May pinakapahingahan dito. So, malawak pa. Depende po sa mga kabili. Pwede pa pong gawing game farm yung iba ditong area. Kasi sabi nga po, dun sa kabila po, ginawa po nilang game farm yon. So, nag-alaga din po at nag-breed din po ng mga manok. And then, depende po sa kanila kung gusto niyo pong taniman ito. So, dito ko kayo dadalahin kung saan. Nandito po yung building na kayang maglaman ng 1,280 piraso po ng mga baboy. May nakabukod po dito. So, yan po yung building. Yan po yung pader. O, ganun po kataas yung pader. Yan, ang ganda din po ng view dito. Bundok po ng Lipa. Lipa, Batangas. Complete package na po ito. Meron pong 2 generator. Ayan. So, ito, diretso pa po doon. Tapos gaganon. Libot po ng bakod. And doon sa gitna, meron silang dragon fruit farm. Yung mga client namin na naghahanap ng malilipatan ng kanilang mga baboy, ito po, isa din po ito sa magandang pwede naming mai-offer sa inyo. Kasi no need na po kayong magpatayo. Kumbaga, nandyan na, nakapwesto na, ililipat na lang. And then, renew lang po ng permit. Ito po ay with ECC permit na din po. So, complete package po ito. Gandang property. Patag. Diretso hanggang dun pa po. So, ito ay may sagingan. At meron din pong mga tanim.
Mga farmland, ito po ay clean title po. Tunnel vent building. Meron din siyang basketball court na pwedeng paglaruan ng mga staff o ng mga nagtatrabaho. Yan. So, ayun pa yung bakod mga farmland. Pag ganun pa, diretso pa. Ang kagandahan po, malawak pa yung area. So, kung gusto nyo pa pong mag-add, pwede pa. So, nakadepende po sa bibili kung ano pa pong gustong ilagay dito sa bakanteng lote. Yung niyuga na yan mga ka-farmland is labas na po ng property. So, ayun po yung bakod. Ang bakod po ay hanggang dyan sa may kabila po ng sagingan. So mga ka-farmland, punta na tayo dito sa building at atin pong tingnan. Automatic feeder na din po ito. Yan, nandyan po yung generator. And ito na din po yung staff house or office nila. Ayan, so pasok tayo. Ayan, eto siya mga ka-farmland kit. Ayan, maliwanag naman kahit papano. Ayan, so kahit pagpapakain, automatic din. Ito po ay naglalaman po ng 1,280 heads. Ito po ay tunnel vent.
Yan. So, nandito po ako sa loob ng building. Bale, dalawang ganito po yung yung nandito sa isang building. Di pa tayo, dalhin ko kayo dun sa kabila naman. So, ayan. Papasukin ko naman ito mga ka-farmland, itong isang ito. Yan. Ito ay same lang sila, magkasing laki lang. Dito ang daanan ng baboy, pero dito din ako dadaan. Yan po. Ito yung yung lagay ng pakain. Yan. Kita nyo naman mga ka-farmland. Oh, ito po. Bali. Try ko palang bilangin ko ilang pitak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 22 pitak na ganito. Yan. Ang nandito sa building 22 plus yung sa kabila pa. Yan o. Ito yung isa, dyan ako nanggaling kanina. 22. So, ito yung source ng hangin dito. Tapos, ayun yung pader. Yan. Yung pong niyugan, labas na po ng property. Bali, 44 na ganito kasi 22 dito, 22 din sa kabila. So, ayan. Automatic na din yung nila. Dito nalabas yung pagkain ng baboy. Ayan mga ka-farmland, sa mga naghahanap po dyan ng mapapaglipatan. Kasi nung mga nakaraan, ang dami pong client na naghahanap ng piggery. Yung pwedeng paglipatan ng kanilang mga baboy. So, isa na to sa pwede sa mga alaga nyo. 1,280 ang capacity. And then, malawak pa po. So, nakadepende po sa inyo kung magpapatayo pa kayo ng building pa. Ito po ay 5 hektarya. Libot po ng bakod na pader. Titulado po ito. Ang kagandahan po, may ECC permit. May ECC permit
At meron din po itong permit, existing permit. So, itutuloy na lang po ng makakabili ng lupa na ito. Yan o, lawak pa sa side dyan, tsaka dun sa likod. So, dun sa gusto pang magdagdag, or kung ano mang gusto nyo ilagay pa sa property na yan. Yan po, dyan po, pinapadaan ng mga baboy pag harvestin na. Dito. Diretso po sa sasakyan. O, kung makikita nyo, ayan naman po yung staff house nila. Tingnan po natin kung makakapasok ako sa bahay o dito. Yan po, may mga dragon fruit. Yan po yung bodega. Tapos ito po ito CR po ito sa labas. Ayan, dito po. Nandyan po yung generator. Yan, ito naman po ay pwedeng gawin pong kwarto o room nung boy dito, yung nagtatrabaho. Yan, meron po dyan yan na po yung pinaka pwedeng tuluyan. Yan po, pwede din po yung gawing bodega. Ayan, sa mga farmland, lumabas na ako dito sa area dito sa may building. So, naka-auto feeder din yan. Hindi mahihirapan ng trabahador dito kasi automatic. Yan. Yan o. Shower area po, kung saan po yung mga pumapasok dito ay kailangan munang maligo. Kasi para po sa safety ng mga baboy. At ang piggery po pati ay hindi po pwede kung sino-sinong napunta. Yan, shower room. Yan po, may basketball court sila. And then, yan, may pinaka-waiting area. Ayan, may tambayan. Ito po yung kanilang pinaka-bodega. Ito. Dragon fruit. Meron din pong mangilan-ngilan na mga lansones pa dito. Ganda din ng view. Ulit ko mga farmland, ito po ay 5 hectares. Titulado po, clean title. Ibig sabihin, buhay po yung nakapangalan sa titulo. Walang utang sa buwis, updated tax po ito. Updated tax po, walang utang sa buwis. At ang kagandahan po nito mga ka-farmland, developed na. Kumbaga, lilinisin na lang. Meron na lang kung ano pa yung mga kulang or kung ano pa po yung gusto nyo pong itanim dito o gawain dito sa loob ng property. Kasi yan po, secure po ito at libot po ng bakod na pader.
Dalawa din po yung submersible pump nila, yung water pump nila dito. Ayan, ito nga po ay unti-unti na pong nililinisan ngayon kasi tayo po ay papasok na po sa tag-init. So, summer time na, lapit na. Yan o, ang lawak-lawak pa ng pwede pa pong malagyan o pwede pa po kayo magtayo ng iba pa. Kung gusto nyo din pong mag-alaga ng manok na panabong, pwede pa din po. Laki pa kasi. And depende kung gusto nyo pong taniman ng mga fruit bearing trees. Pwede pa po. Ayan. Diyan ako galing mga ka-farmland sa building na yan. May mga kalamansi din dito na mga nakatanim. So yan, nagtataka kayo siguro kung ano yan. Yan yung electric pan na malaki. Yan po, meron po sila dyan. Yan po yung binakapan na nagsisilbi pong kuhaan ng hangin, ng lamig ng mga baboy. So para po hindi mainitan yung mga baboy. Yan po, meron po sila dyan na pan. Yan, meron din pong mga tanim na mga kalamansi. Pwede nyo po itong punuin ng mga kalamansi. Yan, may mga lansones, mangilan-ngilan. And then, may mangilan-ngilan din po na mahogany. So, may mahogany po sa loob ng property. Ito, mga lansones po yan. So, ayan mga ka-farmland. Oh, yan po yung kabuuan po ng 5 hectares. Ito naman tayo pupunta. Tingnan natin kung anong meron dyan sa likod ng pader na yan. Lawak po, imagine 5 hektarya. Ito oh, pwede pa po itong lagyan ng isa pang building. Kung gusto nyo pong mas madami pa na mailagay na baboy. Yan o, mga ka-farmland, may tubig dito. Yan. Unti-unti na nga po naglilinis ang nagbabantay dito. So ito naman po yung naggawa din sila dito, nagbreed ng panabong na manok.
Yan po yung bodega. At ito yung dating ruweda. Yan yung mga kulungan ng mga manok nila dati. Mga puno ng kamyas. Yan, mga kulungan ng mga manok noon. May mga tanim ditong mga mahogany sa tabi. Staff house ng taga-alaga ng mga manok. Pwede pang i-continuous ng makakabili. May manok, may game farm, meron pang piggery. So, ulit naman ka-farmland. Ito po ay 5 hectares. Clean title property po. Updated tax. Libot ng bakod na pader. Yan, CR po yun. Patag na patag. Malaki pa ang space para po kung gusto pa pong magtayo ng ilang building pa. Ito po ay 1,280 heads ang pwede pong ilagay dito sa building na yan. Yan po yung building. 2.4 kilometers po ang layo sa highway. Tunnel vent po ang piggery na ito. 2.6 kilometers ang layo sa munisipyo. Yung building niya is nakalayo naman sa barangay road. Yung entrance ng property, 150 meters galing po sa cemented road. Mountain view. Ang bundok ng Lipa. Yan, libot ng bakod na pader. Biogas po ito. Automatic feeder po. Yun po yung details. 2 set po ng generator. 2 din po ang submersible water pump. May generator kasi in case po nawawala ng kuryente, so may backup po para sa mga baboy. Hindi sila maiinitan. At halos po yung
4 hectares. Kasi ilang square meter lang yung nasasakupan ng ng building. Pwede nyo pa pong i-develop. Kagaya nga po nito, yung ginawa ng owner, nilagyan po ng mga manok na panabong. Or nakadepende po sa inyo, sa makakabili, kung anong development pa ang idadagdag nila dito sa property. Ang presyo nito mga ka-farmland, 55 million po, negotiable. Ganda ng farm na ito. Kasi madami pong development na pwedeng gawin dito sa 5 hectares farm na ito, piggery farm. Kung susumahin natin mga ka-farmland, malaki yung presyo, mataas. Kasi sipin nyo naman, 55 million. Pero once na kinompute po ninyo, halos ang mangyayari is lupa na lang po yung binayaran. Yung ibang development, yung mga building na yan, parang yun na yung naging free. Kasi yung iba namin mga napupuntahan na farm lot, ang presyo po is 1.5 per square meter. Pero wala namang laman. May mga laman man, konti pong mga fruit bearing lang. Unlike po nito, halos sumusuma po na halos 1.5 din, pero may mga building na. Meron na po tayong pwedeng pagsimulan. At ang kagandahan mga ka-farmland, libot ng bakod na pader. Ang magpapader lang po ngayon, milyon na din po ang halaga. So kaya ini-encourage ko yung mga investor ng mga baboy. Or kahit hindi po mga baboy, yung gusto pong mag-business po, pag-aralan pong mabuti. And then meron pa po kayong isasabay sa pagbababoy kasi malaki ang farm lot na ito. So yun po yung nakadepende sa sa gusto ng makakabili. So, yan naman po yung palabas po papunta dito sa may basketball court. So di ba kita-kita nyo ang lawak pa ng area. Yan no. Yan. Ang pader nila, meron pang patong na barbed wire. Once po na gustong mag-relax ng trabador, pwede silang mag one-on-one. Ayan po ang court, whole court na po pati yan. At kung makikita nyo po, pagising nyo sa umaga, yan ang view na masisilayan nyo. Diba? Ang ganda. So, nakaka-relax. Kahit magtrabaho ka maghapon, hanggang kinabukasan, pagising mo, yan ang makikita mo. So, bawi ang pagod sa mga mahihilig po sa nature. So, paano mga ka-farmland? Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa pagtitiyaga nyong manood ng aming mga vlogs, ng mga video. Thank you po sa suporta nyo kay Ka-Farmland TV. Nawa po ay lagi tayong ililigtas ng ating Panginoon sa lahat ng kung anumang kapahamakan. Dito na lang po. Bye bye mga ka-farmland. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Lagi po kayo mag-iingat at maraming salamat po sa suporta nyo kay Ka-Farmland TV. Bye bye. Message nyo lang po ako kung sino man po yung mga interested dito sa property.